Hello mga Lods, good morning. Welcome back ulit ito sa channel ko mga Lods. Ako pala si Nerwak. Kung bago kayo sa channel ko, please consider to subscribe. Yun nga mga Lods, na magandang umaga at Saturday dito ngayon sa Vancouver. Ang oras dito ngayon is 9:14 ng umaga. Pag-uusapan natin ngayon mga Lods kung paano i-refund, kung makaka-refund ba kayo kapag nagbayad kayo ng travel tax na hindi nyo alam kapag umuwi kayo na Pilipinas. Para lang to sa mga permanent residents dito sa Canada mga Lods. Explain ko sa inyo kung paano. Tara. Bali, Sabado dito ngayon mga Lods. Walang pasok pero mamayang alas 12 ng tanghali pupuntahan natin yung part-time na in-offer sa atin. Baka okay ang bigayan. Titingnan natin mamaya. So, ganito lang sa umaga mga Lods. Ang ginagawa ko is pag wala akong part-time, nanonood lang ako ng YouTube. Ayan. Bali, nasa bahay lang ako mga Lods. Itong bahay namin maliit lang. Ito lang yung sala namin. Living room. Tapos nasa likod ko kusina na. Tapos 2 kwarto dun sa likod. Yun lang. Family of 3 lang kasi kami mga Lods. Kaya ito lang kinuha namin. Kasi lang naman sa amin. Tsaka yung bayad dito kaya lang naman. Kaya ayos lang. Yung Christmas tree pala namin wala pang Christmas lights. Bali, ang kwento ng Christmas tree na to mga Lods, binigay lang sa amin yan. Kumbaga, pinost niya sa marketplace dito sa Vancouver. Tapos, free ang nakalagay, kaya pinuntahan namin. Kinuha pa namin yan dun sa North Vancouver. Medyo malayo dito, nasa 20 minutes yung biyahe. Di bali ng malayo, at least nakakalibre kami ng Christmas tree. Mahal pa naman tong ganitong Christmas tree mga Lods. Nasa ano yata tong ganito? 1,000 na yata. 400, 500 yan. Ano to? Mataas. 6-footer yata. 6-footer yan. Diba? At least libre. Yung nagbigay niyan is Chinese national na taga North Vancouver. Napakaswerte namin at nakuha namin yung Christmas tree na yan. Malaking bagay na rin para sa para sa Pasko, di ba? At least meron kang kunting palamuti sa bahay mo. Kaya nagustuhan talaga namin yung Christmas tree na yan. Bibilhan pa namin ng Christmas light pero wala pang oras kasi nga halos busy kami lahat dito. Yung anak ko may pasok na rin sa work, may trabaho na rin siya. Tapos yung asawa ko rin, hindi kami parehas ang day off. Bali ang day off niya is Wednesday, Thursday, tapos ako Saturday, Sunday. Yung anak ko naman is yung day off niya hiwalay. Minsan Miyerkules, minsan Friday. Depende sa pinagtatrabuhan niya dun sa downtown. Saan kaya pwede makabili ng Christmas light mga Lods na medyo mababa yung presyo? Para malagyan na to ng Christmas lights. Kasi hindi pa namin talaga naisipan na lagyan. Kasi nga busy kami. Saka hindi namin alam kung saan makabili ng murang Christmas lights. Medyo malamig na dito ngayon sa Vancouver mga Lods. Sa umaga nasa 10 degree. Kaya nagja-jacket na kami ng hood ng dito minsan kasi sa umaga talaga medyo malamig. Tapos medyo makulimlim pa yung ayun. Hindi makita. Pakita ko sa inyo. Medyo makulimlim pa yung langit. Ayan mga Lods. Hindi masyadong makita. Wala pa siya, di ba lumabas yung yung araw. Pero talagang malamig sa labas. Tama lang naman, pwede ka naman mag naka-hoodie tapos shirt, pwede na. Pero ramdam mo talaga yung lamig. Yung nga mga Lods, no, pag-uusapan natin mamaya, yung kasi umuwi kami ng Pilipinas last 2 months ago. Umuwi kami sa Pilipinas. Sabi kasi nung Philippine Airlines na
ano namin, bali operator ng Philippine Airlines nag-email sa amin na baka hindi pa kayo nagbayad ng ano kasi yung ticket nyo is hindi kasama yung travel tax. Hindi nila kasi alam at hindi rin namin alam na kapag permanent residence ka sa Canada is ano ka na, exempted. Tapos yun nga, nagbayad kami ng travel tax through online. Bawat isa sa amin is 1,620 bawat isa sa amin. So tatlo kami, umabot ng 5,000 plus. Yun nga mga lods, no. Pinapanood ko pala yung vlog ni mga lods ni Ina Nutshell. May maganda kasi itong topic nila ngayon. Tungkol to sa tatlong Pilipino na hindi na renew yung work permit nila. Gawa ng nagkamali daw yung employer na kumbaga merong mali yung employer sa pag-process ng work permit nila kaya na-refuse. Kawawa naman yung tatlong Pilipino mga lods sa kunting pagkakamali lang na-refuse na sila. Tapos ang sabi daw ng immigration ng Canada na uwi muna sila sa Pilipinas saka na ulit mag-apply ng panibago. Parang ganun na yata. Ito yun. Kausap niya si yung immigration lawyer na taga Ontario yata yan. Ayan. Yan yung topic nila. Work permit refused dahil sa pagkakamali ni employer. Ayan mga lods. Pinapanood ko yung kanina i-share ko sa inyo. Pakinggan natin ha. This is a CBC News. Kita nyo, facing no income for 6 months, these construction workers might have to abandon their Canadian dreams. May video version yan, kaya ayan, ito na lang itutuloy natin. It was their dream to be permanent residents of Canada. Now these 3 construction workers might have to move home to the Philippines after the Department of Immigration rejected the extension to their work permits. When I read the letter, I almost fainted because it's refused. They were rejected because of small errors by their employer, Brycon Construction, on their permits. Brycon forgot to pay a $230 fee on 2 of their applications and forgot to submit a document on another. Instead of being given a chance to fix the mistake, immigration told the men to leave the country or apply for their permits from scratch. It means for 6 months, they aren't allowed to work. They can't afford food and rent, let alone send money to their families who were hoping to join them here soon. Seeing them struggling, it's double the hardship I'm experiencing now. It's like torment, mental stress, anxiety, sleepless nights, thinking about the situation, about my kids' future, about my family's future. I thought, oh my God, like, is this really happening? Their boss, Dave Hiscock, is desperate to fix the problem. He's called the immigration department and politicians, but no one will expedite the process. We're dealing with people's lives here and their livelihoods. These people have done nothing wrong while they've been in Canada. They paid their taxes. They're good working staff. This immigration lawyer says this story is becoming common. The federal department no longer lets people correct mistakes. When it doesn't work, it goes really... Kaya yung mga naka-work permit pa dyan dito sa Canada, i-double check nyo lahat ng requirements na sinubmit nyo sa application para hindi kayo ma-refuse. Kasi ang pagkakasabi ng immigration lawyer dito na yung mga immigration sa Canada, kapag meron kang isang maliit lang na kulang sa application mo or kunting mali lang sa application mo, nire-refuse na nila agad yun. Hindi na nila binibigyan ng oras para sabihin na, oh,
kulang pala yung ano mo, mag-i-email sila sa inyo, tapos sabihin sa iyo na, oh, kulang pala itong requirements mo, kailangan dapat dagdagan mo, ganito, ganyan. Hindi na sila nag-i-email sa iyo mga lods na, hey, kulang ang requirements mo, kailangan dagdagan mo, ganito, ganyan, ganito, wala na silang panahon doon mga lods na mag-reply sa inyo na kulang yung mga requirements sa application nyo. Kaya automatic refuse na lang agad ang kumbaga nire-reply nila. So wala na kayo magagawa doon pag refuse na. So gagawa ulit kayo ng application na panibago para i-apply ulit yun. Ganun kasi dito sa Canada mga lods. Kapag nag-apply ka ng any pathway like work permit, kung permanent residence, dapat kumpleto yung i-double check mo talaga lahat ng documents na ipapasa mo. Kasi sa kunting pagkakamali mo lang, pwede kang ma-refuse. Tapos sayang yung gastos mo, yung panahon, di ba? Yung iba pa nga mga lods nag-hire pa ng consultant para maipasa at talagang tama yung mga documents na isubmit mo sa application mo. 'Di ba? Dapat ganun mga lods. Kasi napaka-stricto talaga ng IRCC sa Canada na talagang kailangan 100% tama yung pinasa mo, kumpleto, tapos original lahat, kung mga authentic, hindi ka pwedeng magsinungaling doon sa mga documents na pinasa mo. Kasi pwede nilang matrace yun. Ganon sila dito mga lods. Hindi nila hinahayaan na bigyan ka ng chance na, sige, okay na yan. Ipasa mo na lang, i-follow mo na lang yung iba mong requirements. Hindi ganon sila mga lods. Kapag kulang ka talaga ng requirements, talagang i-refuse ka nila. Kaya advice ko lang sa mga nag-a-apply pa lang ng permanent residence or nag-a-apply ng trabaho dito sa Canada, kumpletuhin nyo talaga yung mga requirements mga lods. Hindi biro yung mga ganun kasi sayang din ang oras, sayang din ang pera na ginagastos nyo sa application, di ba? Advice ko lang mga lods, hindi naman ako immigration consultant. Yun lang, nakabase lang sa mga experience na nakukuha ko dito sa Canada. Ganun ang ginagawa ko. Nagre-research muna ako, saka ako gagawin lahat ng hakbang ko pag nag-apply ako ng permanent residence o di kaya apply ng trabaho dito sa Canada. Ganon dito mga lods, no? Yun nga, sige lang, keep on applying pa rin dito sa Canada kahit medyo mahigpit na. Huwag mawala ng pag-asa. Hanap ng mga paraan kung paano ma-PR. Ito ganyan, mag-research. Baka sa ibang province madali lang mag-PR, ganito ganyan, di ba? Kaya kailangan mong mag-research mga lods. Yun lang mga lods. Yung pinaka-topic talaga sa vlog na to mga lods is yung kung paano magparipan ng travel tax sa Pilipinas. Yung nandito na kami sa Canada, meron kasing nagsabi sa amin, pumunta kami sa isang information na doon sa airport ng Pilipinas sa Terminal 1, merong information na booth doon, na doon kami nagtanong kung paano namin maripan yung binayad namin na travel tax. Binigyan kami ng papel doon sa booth na yon. Tapos nakalagay doon sa papel na pwede ninyong i-refund kahit nasa Canada kayo. Mag-email lang kayo dito sa email na to. Ito ilalagay ko sa screen mga lods. Ito yung email na to. Dito kayong maggawa ng for submission para sa refund. Mag-email kayo dito.
siguraduhin yung tama yung email na isusulat nyo sa ano nyo. Pag-email kayo dito, tapos i-screenshot nyo pala yung, kung nagbayad kayo sa online, meron siyang QR code doon, i-screenshot nyo yon, lahat ng information doon. Screenshot nyo, kagaya namin, 3 kami. Meron kasi akong kopya nun, naka-screenshot siya. Nakalagay doon kung magkano yung binayaran namin. 1,620 each. Yun ang pinasa ko, tapos nilagay ko doon sa email na gusto namin magparipan dahil ngayon lang po namin nalaman na exempted pala kami, permanent residents dito sa Canada, exempted pala sa travel tax. Kaya i-re-refund namin na nagbayad kasi kami through online sa ganitong halaga. Yun, isi-send nyo yun. Tapos magre-reply sila mga lods. Magre-reply sila para hingin yung e-travel passport nyo. Passport nyo yung paglabas nyo ng Canada at paglabas nyo ng Canada, tapos paglabas nyo rin ng Pilipinas, lahat yun. Yung stamp ng passport nyo, pipicturean nyo yun, i-scan nyo, tapos isi-send nyo sa kanila. Yun lang mga lods, sundin nyo lang kung anong hinihingi ng agency na yon, kung saan kayo magpaparipan. Sundin nyo na lang, tapos siguro mga 1 buwan bago namin natanggap yung refund. Hindi ko masyadong sure kung ilang araw yon, basta humigit kumulang 1 buwan yun. At least na-refund, di ba? At least naibalik yung pera na binayad mo. Yung nga mga lods, no? Yun nga, i-email nyo lang yun, tapos sundin nyo kung anong mga reply nila sa'yo. Paasan nyo lang kung ano yung mga requirements. Kung hindi nyo alam kung anong mga requirements at kung paano gawin yung mga requirements na yon, message nyo lang ako para i-guide ko kayo. Saka, yun nga mga lods, yun lang yung topic natin itong vlog na to, tungkol dito sa travel tax refund. First time din kasi namin umuwi ng Pilipinas. Yun nga, hindi ko rin alam na exempted pala kami sa travel tax. Malaking tulong na rin yun kasi 5,000 mahigit yung 3 kami. Kaya niripan namin. Tapos yun nga mga lods, no? Lahat ng information sinabi ko na. Kung meron pa akong hindi nasabi, mag-comment lang kayo para sagutin natin kayong mga tanong nyo tungkol sa travel tax refund. Maraming salamat mga lods sa panonood sa video na to, at don't forget to subscribe my channel. Hanggang sa muli mga lods, maraming salamat and have a good day everyone. God bless. Bye for now.